Banggaan pala mga kababayan itong si Attorney Topacio at Attorney Rowena Guanzon, mga kababayan, sa harap ng maraming tao, na habang nakikinig po sa mga sinasabi nila, mga kababayan, na parang pinaparinggan po nitong si Attorney Topacio, mga kababayan, si Attorney Rowena Guanzon. Noong nagpunta ho sila dito sa Davao City noong nakaraang araw, mga kababayan, doon po sa event na parada, parang ganun sa Davao, yung ganun, mga kababayan. Parada sa araw ng Davao, ayun, yung pala yung event na yun, mga kababayan. Eto ho yung video. Sa mga hindi nakapanood, eto ho. Sa mga nakapanood naman, paki-like na lang po. Maraming salamat. Makikisuyo lang, mga kababayan. Mantakin ho ninyo. Sa harap po na maraming tao. Oo, mga kababayan, maaaring masabi ho natin na meron talagang tapang itong si Attorney Topacio. Pero, panoorin po muna natin ang video, mga kababayan, bago po ako magbibigay ng aking komento at ganoon na rin po kayo. Okay? Ito na ho. Mga kasama, huwag po tayong pabubudol. Nabudol na tayo doon kay Pangulong Marcos Jr. Nabudol na tayo kay Rizzo Ontiveros na inendorso ni Vice President Sara. May mga tao po dyan, nagkukunwari, Duterte daw sila. Tingnan yung history nila. Ano sinasabi nila noon laban kay Pangulong Duterte? Ano sinasabi nila laban kay VP Sara? Pinahirapan nila ang Duterte Youth Party List. Pagkatapos, magsisiksik dito, Duterte daw siya. Wow naman. Wala akong sinasabi, ha? Wala akong sinasabi. Hindi ako magbabanggit ng pangalan. And on a final word, I have to tell you, bakit si Rowena Guanzon nga dilawan mo na? Dilawan mo na! Kaning tao dire ang sigig sabok-sabok na ako. Ang dilawan man kang anong gadul-dul man kang bibisara karon. Ayaw na yun si VP Sara. Ayaw na lang naghisgutan kay karon ang kinahanlan mo. Daog yun si Sara for president. Kung dilaw ka, kung pulaw ka, kung pink ka, kung blue ka, kung sa wala na minimo kaakig. Wala kami kaakig sa inyo. Upod na lang kita diritanan kay Sara para sa aton pungsod. Dahil kung hindi si Sara Duterte ang magpresidente, walang mananagot. Kaya si Rowena Guanzon magsasara Duterte. Kasi Sara Duterte lang ang presidente na kung siya ang manalo, may mananagot. Ayun, mga kababayan. Ang sinabi po ni Atty. Rowena Guanzon, Bisaya ho yun, na may halong pagka-Ilongga ho ang mga ginamit niyang mga salita. Ta-translate ko na lamang po sa mga hindi po nakakaintindi. Kaya naman, nung humawak ho siya ng mikropono, mga kababayan, isa sa mga nasabi na, yung napanood po ninyo. Ang sabi niya, sa Tagalog, meron daw ibang tao dyan na nagsasabi na, bakit si Rowena Guanzon? Dilawan naman yan. Ganon, di ba? Ang paliwanag naman po ni Atty. Rowena Guanzon, mga kababayan, batay doon sa sinabi di umano ni VP Inday Sara sa kanya na wag na daw po munang pag-usapan yan o wag nang pag-usapan yan. Kaya idinugtong niya ho, mga kababayan, na keso kulay blue ka, keso kulay pula, keso kulay dilaw o pink o merong maroon o merong itim, mga kababayan. Basta kung gusto mong manalo si VP Inday Sara sa pagka-presidente sa 2028, sumama na kayo. Ganon, mga kababayan, ang ibig pong sabihin ni Atty. Rowena Guanzon sa kanyang naging pahayag po dito sa video pinanood po ninyo. Hindi po ako kumakampi sa dalawa na yan, mga kababayan, ha? Bakit? Si Atty. Topacio, kilala ho natin yan. Ako po, kaibigan ho natin yan, mga kababayan.
No? Madalas natin nakakasama sa event, madalas nating na-i-interview, at alam mo yung parang magkabarkada na lang kayo ang turingan kapag nagkikita kayo. Oy, kamusta? PL, oy, kamusta? Yung ganon, alam nyo yung ganon, mga kababayan. Ganon natin sanggandikit, ika nga, mga kababayan, si Atty. Topacio. Kaibigan natin yan. So, wala akong kakapihan sa dalawa. Nasa gitna lang ako. Si Atty. Rowena Guanzon naman, nung una, oo, alam mo natin yan, na hindi ho natin ito gusto. Bakit? Doon po sa Uniteam, binabanata niya si Marcos na noon, nabudol pa tayo ni Marcos. Naniwala tayo sa bangag na yan, visit. Naniwala tayo sa buang. Ipinagtatanggol pa natin itong animala ito. Kay Rowena Guanzon, galit tayo kay Rowena Guanzon. Ikaw talaga. Ganon, di ba? Yung ganong balatan natin noon kay Rowena Guanzon. Pero, ang nagustuhan ko po sa kanya sa mga pagkakataong ito, mga kababayan, wala pong iba. Simple lang. Yung ninanais po nating lahat na unang-una, maibalik sa kapangyarihan ang mga Duterte. Maging presidente ulit ang isang Duterte na ipagpapatuloy ang nagawa ng ating Tatay Digong, mga kababayan, na lahat tayong Pilipino na kinabang at nagustuhan unang-una sa paglinis niya sa mga illegal na droga. Pangalawa, ang peace and order sa ating bansa, mga kababayan. Pinakikinabangan po ng bawat Pilipino, buong Pilipinas, noong panahong si Tatay Digong pa ang presidente. Dahil anumang oras ka lumabas sa tahanan, ligtas ka. Yan po ang ninanais nating lahat. Aminin po natin yan, mga kababayan. Ako, ikaw, tayo, lalo na tayo mga DDS. At isa din yan sa mga ninanais po ni Atty. Rowena Guanzon. Kailanman, mga kababayan, hindi kakampi ang isang Rowena Guanzon sa Bongbong Marcos na yan. Dahil noon pa man, sa panahon pala ng ama nitong taong si Marcos na ito, anti-Marcos na talaga yan. Hanggang sa pangalawang Marcos, itong bangag na dumating sa atin, anti-Marcos pa rin yan, mga kababayan. At maaaring magiging anti-Marcos din yan kung tatakbo itong si Sandro Marcos pagdating ng araw ng presidente, kung buhay pa nga lang si Atty. Rowena Guanzon sa mga araw na yon, mga kababayan. Pero hindi na po natin masyadong babantayan yan dahil wala na pong Marcos na magiging presidente. Itaga natin yan sa bato, mga kababayan. Ngayon, isa ho yun sa gusto natin at gusto rin po ni Atty. Rowena Guanzon. At ang maipakulong itong mga magnanakaw sa kabanang bayan na pinangalanan na po na ilang beses. Di po ba? Ganito. Hindi po sa kinakampihan ko si Madam Rowena Guanzon, mga kababayan, ha? Nasa gitna lang po ako, pero alam nyo, kinikwento lang po natin yung mga nakita ho natin sa kanila, sa dalawang ito, kay Topacio at kay Rowena Guanzon. Kay Rowena Guanzon, pangalawa, nasa SMNI na ho siya. Mga kababayan, sino po ba ang pinaka sa SMNI? Di po ba si Pastor Apollo Kibuloy, mga kababayan, na ginagalang at nirerespeto po naming lahat? Maaaring si si Pastor Kibuloy mismo ang maglagay kay Atty. Rowena Guanzon sa programa nila sa SMNI, dyan sa totoo lang, mga kababayan. Di po ba? Kung pinagkatiwalaan po ni Pastor Apollo Kibuloy ang isang Rowena Guanzon, pinagkatiwalaan din po ni BP Inday Sara ang isang Rowena Guanzon, bakit di po natin pagkatiwalaan? Tandaan po natin, mga kababayan, ang politika, addition yan. Addition po ang politika. Tandaan po natin, ang Rowena Guanzon, mga kababayan, meron pong bilang yan. Meron pong mga botante ho yan.
mga kakamping na nahati. Bakit nahati? Meron pong ibang kakamping, mga kababayan. Halimbawa, ito 10. Halimbawa, 10,000, 10 milyon ang kakamping. Halimbawa lang naman. Yung iba, sumunod kay Leni Robredo, susuportahan si Leni Robredo sa magiging tandem nila ni Bongbong Marcos. Yung iba naman, nanindigan. Kaparehas po ng paninindigan nitong si Rowena Guanzon, kailanman hindi susuporta sa isang Marcos. Nahati. Malaking bagay na po yan, mga kababayan, ipagpalagay na nga lang natin 10 million. O, ipagpalagay na lang natin. Kasi marami din naging butante nung si Leni, ha? 10 milyon. O, nahati. Di bagay, napakalaking bagay na ho niyan, mga kababayan. Dadagdagan pa po nating mga DDS. Ang laking bagay ho niyan para makatulong kay Inday Sara at sa lahat ng magiging senatorial candidate po ng Sara Duterte slate, mga kababayan. Di po ba senatorial slate pala? Ayan. Malaking bagay na ho yan. Addition po ang politika. Total, parehas naman natin siya ng gusto Gustong panagutin yung mga kawatan sa kaban ng bayan na pinangalanan na walang iba na si Martin Luther at saka yung bangag at higit sa lahat, ayun, yung tumakas si Saldico. At marami pa dyan sa kamara, mga kababayan. Kung gusto ho nating makaganti, i-secure na po natin, mga kababayan, ang boto para kay Inday Sara Duterte. Si Rowena Guanzon may bilang din po yan. I-secure na po natin ang boto kay VP Inday Sara Duterte. 2028 election, sino po ang presidente sa kasalukuyang, sa mga panahon na yan, mga kababayan? Bongbong Marcos po. May makinarya, may kapangyarihan, presidente pa siya, may pera, higit sa lahat. Hindi ho ba kayo nangangamba na baka mabudburan po ng magic sarap ang halalan, mga kababayan? Di po ba? Mas mainam na po yung ramdam at ipinakikita ho natin yung ating dami. Ganun. Lahat ng mga magiging makakatulong kay Inday Sara, baga practical na baga. O kaysa naman sa mamaya lumusot pa yung kabila. Yung lungag team o team lungag. Lutang at saka bangag. Baka mamaya lumusot yan. Naloko na. Magsisihan na naman tayo. Ano pa nangyari? Nung nakaraang halalan, 2025, bakit ganyan lang ang nanalo sa Duterte senatorial candidate? Dahil doon, sa palagay ko, hindi ibinoto si Philip Salvador. Keso daw artista lang. Anong gusto ho natin? Artista lang o doon sa traditional politician? Naku po, marami po itong alam. Itong traditional politician, marami po itong alam. Marunong ito maging matino. Marunong din po ito maging magnanakaw. Di po ba, mga kababayan? Samantala, itong artista, hindi niya muna siguro iisipin na magnakaw siya. Bakit? Aalamin niya muna kung ano po ang function at kailalim-ilaliman ng kanyang trabaho bago niya siguro isiping magnakaw siya. O di po ba? Hindi ho nanalo si Epe. Dahil di sa sinasabi ng iba, artista lang yan. Wala namang alam yan. Di habang naman siguro mas matalino si Epe kaysa kay Pacquiao. Sige. Di po ba? Mga o sige, papiliin ko po kayo. Kay Epe kayo o kay Pacquiao. Kung kaparehas po tayo ng isip, mag-iipi ho kayo. O di po ba? Kung
kaparehas ho kayo ng isip, Junior, Pacquiao kayo, kita nyo, kandidato niya, nung nakaraang halalan. Hindi lumusot.